Isang sunod-sunod na tunog mula sa mumurahing telepono ang pumunit sa katahimikan ng maliit na apartment. Napapitlag si Melissa ang kanyang mga kamay, na abala sa paghuhugas ng pinagkainan ay biglang natigilan. Bawat tunog ng telepono sa hindi inaasahang oras ay may dalang kaba, isang paalala ng mga bayaring kailangang tapalan ng mga pangangailangang hindi kayang ipagpaliban. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa duster at kinuha ang telepono sa ibabaw ng luma nilang lamesa. Isang mensahe mula sa kanyang ahensya. Emergency Shift Innovate Global BGC, 3:00 ng hapon. Double pay. Kailangan ng kumpirmasyon agad. Napabuntong hininga si Melissa. Innovate Global. Ang pinakamataas na gusali sa Bonifacio Global City, isang tore ng salamin at bakal na tila pag-aari ng ibang mundo. Ang double pay ay isang biyaya sapat na para sa upa at sa ilang araw na pagkain. Ngunit ang pagtatrabaho sa araw, lalo na sa isang lugar na tulad noon, ay may kasamang panganib. Sa gabi, isa lamang siyang anino, halos hindi napapansin. Sa araw, bawat galaw niya ay nakikita, bawat pagkakamali ay nasusukat. May problema po ba, ma? Ang boses ng kanyang 12 taong gulang na anak si Liam ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakaupo ito sa isang sulok, ang likod ay nakasandal sa pader, habang tahimik na nagsusulat sa isang luma at gasgas na kwaderno. Mayroon siyang katahimikan na hindi karaniwan para sa kanyang edad, isang resulta ng mga taon ng pag-unawa sa mga bagay na hindi niya dapat pinoproblema. May extra shift, anak. Sagot ni Melissa, sinisikap na itago ang pag-aalala sa kanyang boses. Sa BGC, kailangan nating kumita. Tumingin si Liam mula sa kanyang kwaderno. Paano po ako? Wala pong pasok ngayon. Iyon ang problema. Walang maiiwanan kay Liam. Ang kanilang kapitbahay na dati niyang pinag-iiwanan ay umuwi sa probinsya. Napakagatlabi si Melissa. Wala siyang pagpipilian. Sasama ka sa akin, sabi niya sa mahinang boses. Pero Liam, kailangan mong tandaan ang mga patakaran. Huwag kang aalis sa tabi ko. Huwag kang magsasalita kahit kanino. Huwag kang hahawak ng kahit ano. Maging invisible ka lang. Tumango si Liam ng walang reklamo. Isinara niya ang kanyang kwaderno na puno ng mga sulat kamay na karakter ng Hapon, mga salitang itinuro sa kanya ng kanyang yumaong Lola Lourdes, at inilagay ito sa loob ng kanyang lumang backpack. Sanay na siya sa mga patakaran. Ang pagiging invisible ay isang bagay na matagal na niyang natutunan. Ang biyahe papuntang BGC ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang bansa. Mula sa masikip at maingay nilang lugar, unti-unting napalitan ang tanawin ng malalapad na kalsada, mga mamahaling sasakyan at mga taong naglalakad na may tindig ng kumpiyansa at kapangyarihan. Pagdating nila, sa paanan ng tore ng Innovate Global, napatingala si Melissa. Ang sikat ng araw ay tumatama sa salamin ng gusali, halos nakakasilaw. Sa lobby, ang lamig ng aircon ay tila kumagat sa kanilang balat. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, at ang bawat sulok ay may amoy ng mamahaling pabango, hindi ng panlinis. Hiningi ng gwardiya ang kanyang ID at tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Sino siyang tanong ng gwardiya, ang tingin ay nakatuon kay Liam. Anak ko po. Kailangan ko po siyang isama. Emergency lang po talaga. Mabilis na paliwanag ni Melissa, ang boses ay halos pabulong-ong. Sumimangot ang gwardiya. Bawal ang bata dito, lalo na sa executive floors. Sa isang sulok lang po siya uupo. Hindi po siya gagawa ng gulo. Ipinapangako ko po. Pakiusap ni Melissa, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, pumayag din ang gwardiya. Sige, pero siguraduhin mong hindi siya pagalagala. Nakahinga ng maluwag si Melissa at nagpasalamat ng paulit-ulit. Habang naglalakad sila patungo sa elevator, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanila, mga tingin ng pagtataka at bahagyang pag-irap
mula sa mga empleyadong nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kanyang buwanang sahod. Ang executive floor ay mas tahimik, ngunit mas mabigat ang tensyon. Ang mga tao ay naglalakad. Nang mabilis ang kanilang mga boses ay mahihina, ngunit apurado. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape at stress. Dito ka lang, sabi ni Melissa kay Liam. Itinuturo ang isang upuan sa dulo ng pasilyo malayo sa mga opisina, ngunit sapat na malapit para makita niya. Huwag kang aalis dito. Sumunod si Liam. Inilapag niya ang kanyang backpack sa kanyang kandungan at binuksan muli ang kanyang kwaderno. Ito ang kanyang kanlungan, isang piraso ng mundo kung saan siya kabilang. Sinimulan ni Melissa ang kanyang trabaho, maingat na itinutulak ang kanyang cart ng panlinis. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang babaeng may matinis na takong at mas mataray na boses ang humarang sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito si Karen, ang office supervisor, kilala sa kanyang pagiging masungit sa mga tulad ni Melissa. Pinapunta po ako para sa extra shift, Ma'am Karen. Sagot ni Melissa na kayuko. Alam mo namang may mahalagang meeting na ngayon. Bawal ang anumang ingay o abala. Sabi ni Karen, ang boses ay puno ng babala. At sino yang bata? Sinabi ko nang bawal magdala ng hindi empleyado dito. Emergency lang po talaga, ma'am. Hindi na po mauulit, sabi ni Melissa. Tiningnan ni Karen si Liam na parang isang dumi sa sahig. Siguraduhin mo lang. Isang pagkakamali, Melissa, at alam mo na kung saan ka pupulutin. Umalis si Karen, nag-iwan ng isang alon ng takot sa dibdib ni Melissa. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang nagpupunas siya ng isang salamin na pader, nakita niya ang loob ng malaking conference room. Nandoon ang CEO, si Mr. Richard, kasama ang kanyang team. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking screen, naghahanda para sa isang video conference. Ang mukha ni Richard ay seryoso, walang anumang bahid ng pasensya. This is the biggest deal of the year. Narinig ni Melissa na sabi ni Richard sa kanyang mga kasamahan. Everything must be perfect. The Japanese partners are not forgiving. I want 0 mistakes. Naramdaman ni Melissa ang bigat ng mga salitang yon. Isang maling galaw, isang pagkakamali. Iyon din ang mga salitang sinabi sa kanya ni Karen. Dito sa mundong ito, ang pagkakamali ay hindi pinapatawad. Habang naglilinis siya malapit sa pinto, aksidenteng natabig ng kanyang cart ang isang maliit na pandekorasyon na halaman. Ilang butil ng lupa at isang patak ng tubig ang tumapon sa kumikinang na sahig. Hindi ito gaanong kalat, ngunit para kay Melissa, para itong isang pagsabog. Bago pa man niya ito, malinis lumitaw si Karen na parang isang multo. Ano ang sinabi ko sa'yo? Angil ni Karen, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng ilang dumadaan na empleyado. Hindi ka ba nakakaintindi? Simple-simple ng utos, huwag kang gagawa ng gulo. Pasensya na po, ma'am. Lilinisin ko po agad. Sabi ni Melissa, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Kumuha siya ng basahan at mabilis na lumuhod para punasan ang sahig. Mula sa kanyang kinauupuan sa dulo ng pasilyo, nakita ni Liam ang lahat. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina, ang pagmamaliit sa mga mata ni Karen. Isinara niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang backpack. Isang pamilyar na init ng galit at kawalan ng magawa ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa pagtingin sa kanyang kwaderno, sinubukang isubsob ang sarili sa mga karakter ng hapon, sa mga alaala ng kanyang mabait na lola. Ngunit ang mga imahe sa kanyang isip ay napalitan ng mukha ng kanyang ina na nakaluhod sa sahig. Sa loob ng conference room, nagsimula na ang video call. Ang mga mukha ng mga seryosong lalaking Hapon ay lumitaw sa malaking screen. Mula sa kanyang sulok, naririnig ni Liam ang mga pira-pirasong salita na tumatagos sa salamin. Monday. Problema? Chigaw. Mali. Jikan ganay. Wala ng oras.
Ang tono ay hindi na negosasyon. Ito ay puno ng pagkadismaya. Ang mga mukha ng team ni Richard ay nagsimulang mamutla. Tumingin si Liam sa kanyang ina na ngayon ay nagpupunas na ng mga bintana. Sinisikap na maging abala. Sinisikap na huwag pansinin ang tensyon na bumabalot sa buong palapag. Ngunit naramdaman ito ni Liam. Naramdaman niya ito sa nanlalamig na hangin, sa bilis ng paglakad ng mga tao sa katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Isang krisis ang nabubuo sa loob ng salamin na kwartong iyon at napagtanto niya na may bigat sa kanyang puso, na ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaakala ng kanyang ina. At sila na dapat ay hindi nakikita ay nasa mismong sentro ng lahat. Sa loob ng conference room ang hangin ay tila hinihila pababa ng tensyon. Ang malaking screen sa dingding ay nagpapakita ng imahe ng tatlong lalaking Hapon. Ang kanilang mga mukha ay balot ng hindi matinag na propesyonalismo. Sa gitna ay si Mr. Tanaka ang pinuno ng kanilang delegasyon. Isang taong ang bawat kibot ng kilay ay may kahulugan. Nasaan na ang interpreter? Mariing bulong ni Richard sa kanyang assistant. Ang upuan sa tabi niya na nakalaan para sa tagasalin ay bakante, isang malinaw na simbolo ng paparating na kapahamakan. Hindi po makontak, sir. Kanina pa po sinusubukan. Nanginginig na sagot ng babae. Nagsalubong ang mga kilay ni Richard. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng makintab na lamesa. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa screen nagsimulang magsalita si Mr. Tanaka. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat isang serye ng mga salitang Hapon na dumaloy na parang agos ng ilog para sa buong team ni Richard. Pagkatapos niyang magsalita, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Lahat ng mata ay napunta kay Richard naghihintay. Sir, I think he's asking about the revised technical specifications, hula ng isang junior executive. Sinubukan ni Richard panatilihin ang kanyang kahinahunan. Ngumiti siya sa screen, isang pilit na ngiti. Yes, Mr. Tanaka. We have the documents ready. We can email them to you right now. Ang simpleng Ingles ni Richard ay sinalubong ng isang blangkong tingin mula kay Mr. Tanaka. Lumingon ito sa kanyang kasama. Nag-usap sila sa mahinang boses na Hapon at pagkatapos ay muling humarap sa screen. Muli siyang nagsalita, mas mabilis ngayon, mas may diin. Ang tono ay hindi na nagtatanong. Ito ay nagpapahayag ng pagkadismaya. Ano ang sabi niya? Tanong ng isa pang manager. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. I think he's not happy with just the email, sabi ng assistant. He wants to discuss the details now. Isang alon ng gulat ang dumaan sa silid. Walang interpreter, walang diskusyon. Sa labas ng pasilyo si Melissa ay nagpupunas ng isang mahabang salamin na pader. Bawat galaw niya ay mabagal at sinadya isang paraan para gawing halos hindi siya umiiral. Ngunit hindi niya maiwasang marinig ang mga pira-pirasong tunog mula sa loob. Hindi niya naiintindihan ang mga salita, ngunit naiintindihan niya ang tono, ang parehong tono ng pagkaapura na naririnig niya mula sa mga doktor sa emergency room nung isinugod niya ang kanyang ina. Ilang metro ang layo, si Liam ay nakaupo pa rin sa kanyang sulok, ngunit hindi na siya nakatingin sa kanyang kwaderno. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa salamin ng conference room. Narinig niya ang bawat salita ni Mr. Tanaka. Nasaan ang paggalang sa aming oras? Hindi ba't ito ay napagkasunduan na? Kung hindi ninyo kayang tuparin ang isang simpleng usapan, paano namin kayo pagkakatiwalaan sa isang malaking proyekto? Naramdaman ni Liam ang paglamig ng kanyang mga kamay. Mas malala ito kaysa sa inaakala niya. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga teknikal na detalye. Ito ay tungkol sa tiwala. Sa loob ang sitwasyon ay lalong lumalala. Isang matapang na miyembro ng team ang sumubok na magpaliwanag sa pautal-utal na Ingles, ngunit ang bawat salita niya ay tila lalong nagpapalubha sa lahat. Ang mga kasama ni Mr. Tanaka ay nagsimula
Nang mag-iling ang kanilang pasensya, ay halatang ubos na. Enough, sabi ni Richard pinutol ang kanyang empleyado. Tumingin siya sa screen. Mr. Tanaka, please accept our sincerest apologies. A moment. Just one moment, please. Muling nagsalita si Mr. Tanaka. Isang maikli ngunit matalas na pangungusap. Kahit hindi nakakaintindi ng hapon, lahat sa silid ay nakuha ang mensahe. Sir, sabi ng assistant, ang boses ay halos mawala. Sabi niya, tapusin na raw natin ang usapan. Yun na yon. Ang salitang gumimbal sa lahat. Ang kontratang pinaghirapan nila ng maraming buwan ay guguho sa harap nila. Ang mukha ni Richard ay naging abo. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Tumingin siya sa paligid sa kanyang team ng mga magagaling at mataas ang sahod na mga profesional na ngayon ay nakatunganga na parang mga estatwa. Ang kanyang kontrol ay biglang nawala. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento sa lamesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid nang ibagsak niya ito. Ang mga papel ay lumipad at kumalat. Napapitlag ang lahat sa gulat. Hindi o. Sigaw niya sa mahinang boses, puno ng galit at kabiguan. Sa labas narinig ni Melissa ang malakas na tunog. Napahinto siya sa kanyang paglilinis, ang puso niya ay kumabog sa takot. Naisip niya na may nabasag. Naisip niya na siya ang sisisihin. Ngunit si Liam mula sa kanyang sulok ay nakita ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng mga papel. Nakita niya ang desperasyon sa mukha ni Richard. At sa screen nakita niya si Mr. Tanaka na nagsimulang igalaw ang kamay nito patungo sa mouse para tapusin ang tawag. Kore de owari ni Shimasho, tapusin na natin ito. Narinig ni Liam ang mga salitang yon na parang isang hatol. Isang hatol, hindi lang para sa kumpanya, kundi para na rin sa kanyang ina. Kung mawawala ang kontratang ito, sinabi ni Richard na magkakaroon ng consequences. Mga salitang nangangahulugang pagbabawas ng tao. Mga salitang nangangahulugang ang mga tulad ng kanyang ina ang unang mawawalan. Hindi na niya kayang manatili lang sa sulok. Hindi na niya kayang maging invisible. Bago pa man mapindot ni Mr. Tanaka, ang end call isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang maliit na anino ang gumalaw mula sa dulo ng pasilyo. Si Liam ay tumayo. Gamit ang lahat ng lakas ng loob na kaya niyang tipunin, lumakad siya patungo sa bahagyang nakabukas na pinto ng conference room. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Nahinto ang lahat ng paghinga. Ang mga mata sa loob ng silid na kanina'y puno ng gulat dahil sa galit ni Richard ay napunta ngayon sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa may pintuan, may hawak na lumang backpack. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang boses, malinaw at magalang ang bumasag dito. Maari po ba kayong maghintay ng sandali? Ang mga salita ay hindi Ingles. Ang mga salita ay perpektong Hapon. Napahinto ang kamay ni Mr. Tanaka na nasa ibabaw ng mouse. Ang lahat ng mga ulo sa conference room, sina Richard, ang kanyang buong team, ang mga Hapon, sa screen ay sabay-sabay na lumingon sa pinanggalingan ng boses na yon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iisang damdamin lubos at hindi makapaniwalang pagkabigla. Isang katahimikang, mas mabigat pa sa anumang sigaw, ang bumalot sa conference room. Ang bawat paghinga ay tila nahinto. Si Richard ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabigla. Ang kanyang team ay nagtitinginan, ang kanilang mga isip ay nagsisikap na iproseso ang nangyari. Isang bata, ang anak ng tagalinis, ang siyang bumasag sa krisis gamit ang perpektong Hapon. Sa screen ang kamay ni Mr. Tanaka ay nanatiling nakahinto sa ere, ilang pulgada lamang mula sa mouse. Ang kanyang seryosong mukha ay nagpakita ng bahagyang pagbabago, isang kislap ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinunit ng isang matinis at galit na boses. Ano ang ginagawa mo dito, bata?
Si Karen ang supervisor ay lumitaw sa may pintuan na parang isang buhawi. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, hindi dahil sa muntik nang mawala na kontrata, kundi dahil sa isang alituntuning na bali. Para sa kanya ang nangyari ay hindi isang milagro, kundi isang malaking paglabag. Sinabi ng bawal ka dito. Anong kaguluhan to, Melissa? Sigaw niya, ang tingin ay lumipat sa nanlalaking mga mata ni Melissa na nasa pasilyo. Bago pa man makasagot si Melissa, mabilis na lumapit si Karen kay Liam. Marahas niyang hinablot ang braso ng bata, nais itong kaladkarin palabas. Halika dito, kailangan mong matuto ng leksyon. Ma'am Karen, wag po, pasensya na po. Sigaw ni Melissa, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Hindi lang siya mawawalan ng trabaho. Ang kanyang anak ay nasa gulo. Napapikit si Liam sa sakit ng pagkakahawak ni Karen. Sinubukan niyang pumiglas. Bitawan mo siya. Ang utos ay dumagundong sa buong silid. Hindi ito pasigaw, ngunit puno ito ng kapangyarihan na tila yumanig sa mga dingding. Hindi ito nanggaling kay Melissa. Ito ay nanggaling kay Richard. Lahat ay napatingin sa CEO. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na nakatutok hindi sa screen kundi kay Karen. Natigilan si Karen, ang kanyang kamay ay nanigas sa braso ni Liam. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero sir, lumabag po siya sa patakaran. Sinabi kong bitawan mo siya. Ulit ni Richard. Mas mababa ang boses, ngunit mas may diin. Ngayon din, dahan-dahang binitawan ni Karen si Liam na parang napaso. Umatras siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at hiya. Huminga ng malalim si Richard, sinubukang pakalmahin ang sarili. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. Tumingin siya kay Liam na ngayon ay hinihimas ang namumulang braso. Sa mga mata ng bata wala siyang nakitang takot, kundi isang kakaibang determinasyon. Magsalita ka, utos ni Richard kay Liam. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong humihingi kami ng paumanhin sa abala. Sabihin mong handa na kaming magpatuloy. Tumango si Liam. Humakbang siya palapit sa lamesa, papalapit sa mikropono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Gamit ang formal at magalang na hapon, nagsalita siya. Tanaka samatahin mo shiwake gozaimasen deshita. Mr. Tanaka, kami po ay lubos na humihingi ng paumanhin. Ako po si Liam. Narito po ako para tumulong sa pag-uusap. Sa screen bahagyang itinaas ni Mr. Tanaka ang kanyang kilay. Isang senyales ng interes. Liam-kun, sabi niya, ikaw ay napakabata. Sino ka sa kumpanyang ito? Isinalin ito ni Liam para kay Richard. Sabihin mong, you are assisting the management team. Mabilis na sagot ni Richard, na isip na iyon ang pinakalohikal na paliwanag. Inulit ito ni Liam sa hapon. Ang pag-uusap ay nagsimula ng dumaloy. Si Mr. Tanaka ay nagtanong tungkol sa isang partikular na sugnay sa kontrata. Si Richard ay nagpaliwanag sa Ingles. Maingat itong isinalin ni Liam. Pinipili ang bawat salita para maging malinaw at magalang. Ngunit hindi lang siya basta nagsalin. Sir, bulong ni Liam kay Richard sa isang pagkakataon. Kung sasabihin po natin na we will fix the issue, parang inaamin po natin na may malaki tayong pagkakamali. Baka po mas maganda kung sasabihin nating naiintindihan namin ang inyong punto at sisiguraduhin naming mas magiging malinaw ang bahaging iyan para sa kapakanan ng magkabilang panig. Napatingin si Richard sa bata. Hindi ito isang simpleng tagasalin. Nag-iisip siya. Mayroon siyang pangunawa sa diplomasya na wala ang karamihan sa kanyang mga empleyado. Gawin mo, sabi ni Richard. Sinunod ni Liam ang sariling payo at gumana ito. Ang dating gusot sa noo ni Mr. Tanaka ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pagtango. Sa isang punto, isang senior manager ang sumubok na tumulong. I know this term, the correct word is kako for processing.
Sabi niya ng may kumpiyansa. Bago pa man ito maisalin ni Liam, magalang siyang umiling. "Ipagpaumanhin niyo po, sir," sabi niya sa manager. At pagkatapos ay bumulong kay Richard. "Ang kako po ay para sa processing ng pagkain o data. Ang tinutukoy po nila ay Seizu na para sa manufacturing. Magkaiba po ang implikasyon sa kontrata." Isang malamig na kaba ang naramdaman ng manager nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Isang maling salita na maaaring magkahalaga ng milyon-milyon. Mula sa sandaling iyon, wala nang sumubok na sumingit. Ang buong silid ay nanood na lamang na parang isang dula, habang ang isang 12 taong gulang na bata ang nagiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Siya ang naging boses ng kumpanya, ang boses na nagligtas sa kanila mula sa bingit ng kabiguan. Pagkalipas ng 20 minuto na parang 2 oras ang tensyon, ay tuluyan nang nawala. Si Mr. Tanaka ay ngumiti, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong nangiti. "Wakarimashita," sabi niya. "Naiintindihan ko. Mag-usap tayong muli bukas kasama si Liam Kun. Inaasahan kong naroon siya." Isinalin ito ni Liam ang kanyang sariling boses, ay may bahid ng hindi makapaniwalang ginhawa. Nagpaalam sila. Ang screen ay naging itim. Tapos na ang tawag. Ang kontrata ay hindi nawala. Nailigtas ito. Isang kakaibang katahimikan ang muling namayani sa silid. Hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ng pagkamangha. Ang mga miyembro ng team ay nakatingin kay Liam na parang nakakita sila ng isang aparisyon. Si Karen ay nakatayo sa isang sulok, ang muka ay namumutla, hindi makatingin kahit kanino. Ang adrenaline sa katawan ni Liam ay biglang nawala. Naramdaman niya ang pagod. Isa na lang siyang bata. Hinanap ng kanyang mga mata ang nag-iisang taong mahalaga sa kanya sa buong mundo. Nakita niya ang kanyang ina, si Melissa, na nakatayo sa may pintuan, ang mga kamay ay nakatakip sa bibig. Ang mga mata ay puno ng luha ng takot at paghanga. Magnepabulong niyang sabi. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa kanyang ina, nagsalita si Richard. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya sa bata. "Liam." Pagkatapos ang kanyang tingin ay lumipat sa babaeng nakatayo sa may pintuan ng babaeng tagalinis na halos hindi niya napapansin noon. "At ikaw, Ginang," sabi niya, itinuturo ang kanyang sariling opisina sa kabilang dulo ng pasilyo. "Sa opisina ko." Ngayon din, ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo patungo sa opisina ni Richard ay tila 1 milya ang haba. Ang sahig na marmol ay malamig at tahimik, ngunit sa isip ni Melissa, ang bawat tapak nila ni Liam ay umuugong na parang tambol ng digmaan. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng kanyang anak, na para bang sa maliit na kamay na yon, siya humuhugot ng lakas. Ang nasa isip niya ay paulit-ulit na tanong, tatanggalin na ba ako sa trabaho? Papagalitan ba si Liam? Ang opisina ni Richard ay hindi gaanong kalaki, tulad ng inaasahan ni Melissa. Walang naglalakihang palamuti o gintong mga plake. Sa halip, ito ay simple, moderno at epesyente. Isang malinis na lamesang gawa sa madilim na kahoy, 2 itim na silyangkatad sa harap nito, at isang malaking bintanang salamin na nagpapakita ng buong tanawin ng Bonifacio Global City, isang mundo ng mga tore at pangarap na napakalayo sa kanilang realidad. Hindi agad umupo si Richard. Iginaya niya sila sa mga upuan sa harap ng kanyang lamesa. Umupo si Melissa sa dulo ng silya, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, handa sa anumang parusa. Si Liam ay umupo sa tabi niya, ang kanyang lumang backpack ay nasa kandungan pa rin na parang isang kalasag. Pagkatapos lamang nilang makaupo ay umikot si Richard sa kanyang lamesa at naupo sa kanyang malaking silya. Pinag-krus niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan niya lamang si Liam, hindi nang aakusa kundi may halong matinding pagtataka. "Saan mo natutunan iyon?"
Tanong ni Richard, ang kanyang boses ay kalmado at direkta. Napatingin si Liam sa kanyang ina bago sumagot. Sa lola ko po. Mahinang sagot niya. Dito na sumingit si Melissa, ang boses ay nanginginig sa kaba. Nais ipaliwanag ang lahat para hindi mapahamak ang kanyang anak. Sir, pasensya na po talaga. Ang nanay ko po, si Lola Lourdes niya, nagtrabaho po siya sa Japan bilang OFW sa loob ng 20 taon. Dito na po siya tumanda sa Pilipinas pero ang puso't isip niya naiwan yata doon. Tumingin si Richard kay Melissa, hinayaan siyang magpatuloy. Lagi niya pong kinakausap si Liam sa hapon. Sabi niya iyon daw po ang paraan para hindi niya makalimutan kung sino siya. Para daw pong gamot sa lungkot. Mga simpleng bagay lang po, mga pangalan ng pagkain, mga kwento tungkol sa araw niya. Hindi ko po akalain na ganito karami ang natutunan niya. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang puno ng pagsisisi. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tumingin si Richard sa bintana, sa mga gusaling sumusubok umabot sa langit. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang galit na CEO. May ibang mababasa dito ngayon, isang bagay na mas malalim. Sabi niya ang pangalan ni Melissa ay hindi pa niya alam. Melissa po, mabilis niyang sagot. Melissa, ulit ni Richard. Ang kumpanyang ito ay muntik nang mawalan ng pinakamalaking kontrata sa kasaysayan nito kanina. Hindi dahil sa kakulangan ng talento o ng pera. Muntik na kaming mabigo dahil sa isang bagay na hindi namin nakita. Humarap siyang muli kay Liam. Ang ginawa mo kanina ay hindi lang pagsasalin. Nagpakita ka ng pangunawa, ng diplomasya. Isang bagay na hindi kayang ituro sa 4 na sulok ng kahit anong mamahaling unibersidad. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang mahalagang desisyon. Kaya heto ang gagawin natin. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang drawer. Inilapag niya ito sa lamesa. Liam, sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa bata. Gusto kong mag-alok sa iyo ng isang full scholarship sa Brent International School. Sasagutin ng kumpanya ang lahat, matrikula, libro, uniforme, transportasyon, lahat ng kailangan mo para mahasa ang angking talino mo. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Napatingin siya sa kanyang ina na ang mukha ay nagpapakita ng lubos na pagkalito. Para kay Melissa, ang pangalan ng paaralang iyon ay isang bagay na naririnig lang niya sa mga mayayaman, isang lugar na kasing imposible ng buwan. At para sa iyo, Melissa, pagpapatuloy ni Richard ang kanyang tingin, ay bumaling ni ngayon sa kanya. Hindi na emergency shifts, hindi na pag may tawag lang. Mula ngayon, inaalok kita ng isang permanenteng posisyon sa ilalim ng Innovate Global. Regular na sahod, kumpletong benepisyo, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. At higit sa lahat, isang regular na day shift para masubaybayan mo ang pag-aaral ng anak mo. Ang bawat salitang binitawan ni Richard ay parang isang malakas na alon na humahampas kay Melissa. Scholarship, permanenteng trabaho, day shift, mga pangarap na hindi niya kailanman pinangahasang isipin. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi tuwa, kundi takot. Masyadong maganda para maging totoo. Laging may kapalit. Napatayo siya ng bahagya. Sir, maraming salamat po sa alok ninyo. Pero hindi po kami tumatanggap ng limos. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin, ng dignidad, na hinubog ng maraming taon ng kahirapan. Hindi po namin kayang tanggapin yan. Hindi nagulat si Richard sa kanyang sagot. Sa halip, isang bahagyang paggalang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Umupo ka, Melissa. Mahinahon niyang sabi. Hindi ito limos. Ituring mo itong isang investment. Investment po, Naguguluhang tanong niya. Oo, sabi ni Richard, sumandal sa kanyang silya. Kanina ipinakita sa akin ng anak mo ang isang malaking pagkukulang sa sistema ko. Mayroon akong daan-daang empleyado, pero walang isa man sa kanila
ang nakakita sa solusyon na nasa mismong pasilyo lang pala natin. Ang talento ay hindi laging nakasuot ng mamahaling damit o may hawak na diploma. Minsan, nakaupo lang ito sa isang sulok naghihintay na mapansin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Melissa. Ang pag-aaral ni Liam ay isang investment para sa kinabukasan at ang pagbibigay sa iyo ng katatagan sa buhay ay isang investment para masigurado kong ang kinabukasang iyon ay hindi masasayang. Hindi mo kailangang mag-alala kung may kakainin ba kayo bukas o kung paano magbabayad ng upa. Ang kailangan mo lang gawin ay maging isang ina sa kanya. Malinaw ba? Wala nang masabi si Melissa. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng awa sa sarili, kundi luha ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman pag-asa. Dahan-dahang itinulak ni Richard ang folder sa gitna ng lamesa. Narito ang mga kontrata para sa scholarship ni Liam at para sa iyong trabaho. Hindi ninyo kailangang magdesisyon ngayon. Umuwi kayo. Pag-usapan ninyo. Tumayo na siya isang senyales na tapos na ang pag-uusap. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay basag. Tumango lang si Richard. Huwag mo akong pasalamatan. Patunayan ninyo na tama ang desisyon ko. Tahimik silang lumabas ng opisina. Ang paglalakbay pabalik sa pasilyo ay iba na. Ang mga empleyadong nakakasalubong nila ay nagtataka pa rin ngunit wala ng pag-iirap. Ang naroon ay pag-usisa. Nang makasakay sila sa elevator doon lamang, tuluyang bumuhos ang mga luha ni Melissa. Niyakap niya si Liam nang mahigpit ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi takot ang dahilan ng kanyang pag-iyak, kundi isang napakatinding ginhawa na halos hindi niya kayang dalhin. Pag-uwi nila sa kanilang maliit masikip na apartment, ang kaibahan ng mundo nila sa opisina ni Richard ay mas lalong naging malinaw. Ang ilaw ay madilim, ang mga gamit ay luma. Inilapag ni Melissa ang folder na naglalaman ng mga kontrata sa kanilang maliit na lamesang kainan. Ang puti at malinis na mga papel ay tila hindi kabilang sa lugar na yon. Naupo silang dalawa nakatingin sa folder na parang isang bagay mula sa ibang planeta. Ito ang sagot sa lahat ng kanilang mga dasal, ngunit ito rin ang pinakamalaking pagbabago na haharapin nila. Tumingin si Melissa sa kanyang anak, na ngayon ay hindi na lang isang bata sa kanyang paningin, kundi isang kasama sa pagharap sa buhay. Ano ang gagawin natin, anak? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng bigat ng desisyong nasa kanilang mga kamay. Ang unang araw ni Liam sa Brent International School ay parang pagpasok sa isang pelikula. Ang mga pasilyo ay malalapad at makintab, ang mga pader ay pinalamutian ng mga likhang sining ng mga estudyante at ang hangin ay may amoy ng mga bagong libro at sariwang damo mula sa malawak na field sa labas. Ito ay isang mundong milya-milya ang layo mula sa kanyang lumang pampublikong paaralan kung saan ang mga bintana ay may basag at ang mga upuan ay kinakalawang. Hinawakan ni Melissa ang kamay ng kanyang anak habang naglalakad sila patungo sa opisina ng punong guro. Suot ni Melissa ang kanyang pinakamatinong damit, isang simpleng blusa at pantalon na paulit-ulit niyang nilabhan para magmukhang bago. Si Liam naman ay nakasuot ng kanyang bagong uniforme na medyo maluwag pa sa kanya at bit-bit ang kanyang lumang backpack. Pinilit siya ni Melissa na bumili ng bago, ngunit umiling si Liam. Ito po muna, ma. Dito nakalagay ang kwaderno ko galing kay Lola. Sinalubong sila ng isang ngiting kasingkintab ng sahig ng punong guro. Welcome to Brent, Liam, and you must be Mrs. Mendez. Ang boses nito ay formal at malumanay. We are very excited to have a student of your caliber join us. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inihatid ng isang guro si Liam sa kanyang classroom. Bago sila maghiwalay sa may pintuan, lumuhod si Melissa para pumantay sa anak. Anak, magpakabait ka. Sabi niya, inaayos ang kwelyo ng uniforme ni Liam. Galingan mo. Ipakita mo sa kanila kung sino ka.
Tumango si Liam ngunit hindi niya maialis ang kaba sa kanyang mga mata. Opo, ma. Nang pumasok si Liam sa silid-aralan, ang masayang kwentuhan ng mga mag-aaral ay biglang nahinto. 20 pares ng mga mata ang sabay-sabay na tumingin sa kanya sinusuri. Siya mula ulo hanggang paa. Ang kanilang mga sapatos ay gawa sa mamahaling katad, ang kanilang mga relo ay kumikinang, at ang kanilang mga backpack ay may mga tatak na nakikita lang ni Liam sa mga billboard. Ang kanyang lumang backpack ay tila sumisigaw ng hindi ka kabilang dito. Class, this is Liam Mendez. Let's all make him feel welcome, sabi ng guro. Naupo si Liam sa isang bakanteng upuan sa likod. Inilabas niya ang kanyang mga gamit. Isang lalaking katabi niya na may buhok na tila perpekto ang pagkakagel ay sumulyap sa kanyang simpleng ballpen at notebook. Isang maliit na ngisi ang lumitaw sa labi nito bago ito bumaling sa mga kaibigan. Ang buong umaga ay isang pagsubok. Sa klase ng agham, pinag-usapan nila ang kanilang mga bakasyon sa Europa. Sa klase ng kasaysayan, ang kanilang mga pamilyang may koneksyon sa politika. Si Liam ay nanatiling tahimik, sumasagot lamang kapag tinatawag. Ang kanyang mga salita ay maikli at tumpak. Pagsapit ng pananghalian, ang kanyang pinakakinatatakutan ay dumating. Habang naglalakad siya patungo sa cafeteria, isang grupo ng mga lalaki ang humarang sa kanya. Kasama na roon ang katabi niya sa upuan. Uy, Mendez! Sabi ng leader ng grupo, isang matangkad na bata na nagngangalang Ethan. Saan mo nabili yung bag mo sa Divisoria? Nagtawanan ang kanyang mga kasama. Narinig ko galing ka raw sa scholarship. Sabi pa ng isa. Anong ginawa mo nanalo sa spelling bee sa barangay nyo? Ang mga salita ay tumusok kay Liam na parang maliliit na karayom. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang backpack at sinubukang lampasan sila. Ngunit itinulak siya ni Ethan pabalik. Teka, huwag kang bastos. Kinakausap ka pa namin. Sabi nito, ang boses ay may halong pagbabanta. Ayaw ni Liam ng gulo. Tumingin siya sa sahig. Kailangan ko nang kumain. Bakit baka maubusan ka ng libreng pagkain? Pang-aasar pa ni Ethan. Hindi na nakatiis si Liam. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ethan. Kung tapos na kayo, aalis na ako. Nagulat si Ethan sa biglaang pagbabago sa tindig ni Liam. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang guro ang dumaan sa pasilyo. Agad na naghiwa-hiwalay ang grupo, nag-iiwan kay Liam na mag-isa sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa galit at hiya. Hindi na siya tumuloy sa cafeteria. Sa halip, pumasok siya sa pinakamalapit na banyo ng mga lalaki. Pumasok siya sa isang cubicle, isinara ang pinto, at naupo sa ibabaw ng inidoro. Doon sa katahimikan ng banyo, kinain niya ang sandwich na inihanda ng kanyang ina. Bawat kagat ay may kasamang luha na tahimik niyang pinupunasan. Samantala, sa Innovate Global, si Melissa ay humaharap din sa sarili niyang bersyon ng mga nanunuksong mata. Ang kanyang bagong uniforme ay malinis at plansado, at ang kanyang ID na nakasabit sa kanyang leeg ay nagsasabing isa na siyang maintenance staff, hindi na isang ahensya. Ngunit para sa ilan, ang uniforme ay uniforme. Pinangunahan siya ng kanyang bagong supervisor, si Mang Alberto, isang mabait na lalaking malapit nang magretiro. Ipinakita sa kanya ang kanyang magiging locker at ang mga lugar na kanyang responsibilidad. Huwag mong pansinin ang iba dyan, bulong ni Mang Alberto habang naglalakad sila. Laging may mga taong mapanghusga, ipakita mo lang sa gawa. Habang naglilinis si Melissa sa pantry, nandoon si Karen kasama ang ilang kaibigan. Nagkukunwari silang hindi nakikita si Melissa, ngunit ang kanilang mga boses ay sinadyang lakasan. Nakakagulat, no, isang tawag lang, promoted agad. Sabi ng isang babae. Hindi yan promotions, sarkastikong sagot ni Karen habang kumukuha ng kape. Charity ayan. Kailangan magmukhang mabait ang kumpanya, di ba? The Cinderella story. Ang anak na henyo at ang nanay na, well, tagalinis. Nagtawanan sila. Bawat salita ay parang isang sampal kay Melissa.
Pinilit niyang huwag pansinin isinubsob ang sarili sa pagpupunas ng mga mesa. Ngunit ang mga salita ay tumatak sa kanyang isip. Charity, Cinderella story. Pinagmukha nilang ang lahat ng kanyang paghihirap ay walang halaga, na ang lahat ay dahil lamang sa swerte at sa kanyang anak. Ang buong araw ay isang pakikibaka, para sa kanya isang laban para manatiling nakayuko at magtrabaho habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pagsapit ng hapon nang sunduin niya si Liam sa labas ng naglalakihang gate ng Brent, nakita niya agad ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Sa biyahe pauwi, walang nagsasalita. Pareho silang pagod. Pareho silang sugatan sa mga salitang hindi nila nakikita, ngunit ramdam na ramdam nila. Pagdating sa bahay, tahimik silang naghapunan. Pagkatapos kumain, pumasok si Liam sa kanyang maliit na kwarto. Sumunod si Melissa. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Anak, tawag niya. Tumingin si Liam sa kanya at sa wakas ang pader na kanyang itinayo buong araw ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ayoko na pong bumalik doon, ma. Sabi niya, ang boses ay basag. Hindi po ako bagay doon. Iba po sila. Iba po tayo. Ang puso ni Melissa ay nadurog. Niyakap niya ang kanyang anak. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat nito. Sa sandaling iyon, ang alok ni Richard ay hindi na parang isang biyaya, kundi isang sumpa. Inilagay sila nito sa isang mundong hindi handang tumanggap sa kanila. Shhh, anak. Sabi niya, hinahaplos ang buhok ni Liam. Huwag mong sabihin yan. Ngunit habang pinapatahan niya ang kanyang anak, isang bahagi sa kanya ay sumisigaw ng parehong bagay. Sa kanyang isip, naririnig niya ang tawa ni Karen, ang mga salitang Charity, Cinderella, at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang matanggap nila ang alok, isang nakakatakot na tanong ang pumasok sa isip ni Melissa. Nagkamali ba kami? Nagkamali ba kaming pangarapin ang isang mundong hindi para sa amin? Kinagabihan, hindi makatulog si Melissa. Ang mga salita ng kanyang anak, ayoko na pong bumalik doon, ma, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Tumingin siya sa labas ng kanilang maliit na bintana sa madilim na eskinita na nagsisilbing tanawin nila. Napakadaling bumalik, napakadaling sumuko at tanggapin na lamang na ang mundong iyon ay hindi para sa kanila. Ngunit pagkatapos, naisip niya ang kanyang ina, si Lola Lourdes. Naalala niya ang mga kwento nito tungkol sa kanyang mga unang taon sa Japan. Isang dayuhan, walang kakilala, hindi marunong ng wika. Araw-araw ay isang pakikibaka. Araw-araw ay puno ng pag-iisa at pangungutya. Ngunit hindi ito sumuko. Natuto ito. Nagtiyaga. Dahil alam niyang may dahilan ang kanyang sakripisyo. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hayaan ng iba na sabihin kung sino ka. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang ina. Kinabukasan, maagang gumising si Melissa. Naghanda siya ng paboritong almusal ni Liam, sinangag itlog at hotdog. Nang lumabas si Liam mula sa kanyang kwarto, ang kanyang mga mata ay matamlay pa rin, ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Naupo sila sa lamesa. Bago pa man magsalita, si Liam, inunahan na siya ni Melissa. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bagong tatag. Kagabi naisip kong sumuko. Naisip kong tawagan si Mr. Richard at sabihing, salamat na lang, pero hindi na namin kaya. Napatingin si Liam sa kanya, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pero hindi ko gagawin yon, pagpapatuloy ni Melissa. At alam mo kung bakit? Umiling si Liam. Dahil kung gagawin natin yon, hahayaan nating manalo sila. Sabi ni Melissa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anak. Hahayaan nating manalo ang mga batang ng asar sayo. Hahayaan nating manalo si Ma'am Karen at ang mga taong iniisip na hindi tayo karapat-dapat. Sasabihin natin sa kanila na tama sila, na tayo nga ay galing lang sa isang Cinderella story,
na hindi magkakaroon ng happy ending. Huminga siya ng malalim. Liam, hindi madali ang pinagdadaanan natin. Pero kailan ba naging madali ang buhay para sa atin? Ang scholarship na yan ang trabaho ko, hindi yan swerte, hindi yan limos. Pinaghirapan yan. Pinaghirapan ng lola mo sa 20 taon ng pangungulila. Pinaghirapan mo sa bawat salitang inaral mo sa kanya. Pinaghirapan ko sa bawat gabing puyat at pagod. At hindi ko hahayaang basta na lang nating isuko yon. Kinuha niya ang kamay ni Liam. Huwag mong itago kung sino ka. Ipakita mo sa kanila. Hindi mo kailangang magmayabang. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita sa kanila ang laman ng isip at puso mo. Ang talino mo, ang sandata mo. Gamitin mo. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang tumango si Liam. Wala nang salitang kailangan. Sa mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang lakas na kailangan niya. Pagsapit ng hapon sa Brent sa klase ng Hapon, ang guro si Miss Garcia ay nahihirapang ipaliwanag ang pagkakaiba ng mga antas ng paggalang sa pananalitang Hapon Keigo. Karamihan sa mga estudyante ay nalilito, ang ilan ay nagbubulungan na sa likod. Okay class, let's try this. Sabi ni Miss Garcia, halatang medyo naiinip na. Who can translate this simple English sentence into formal Japanese? I would be grateful if you could teach me. Isang nakabibinging katahimikan. Si Ethan at ang kanyang mga kaibigan ay nagkibit-balikat lang. Pagkatapos ng ilang segundo isang kamay ang dahan-dahang itinaas sa likod ng silid, napatingin si Miss Garcia medyo nagulat. Yes, Liam. Tumayo si Liam. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kanyang isip. Ang talino mo ang sandata mo. Maari pong may dalawang paraan, ma. Depende po sa konteksto. Sabi niya, sa mahinahon, ngunit malinaw na boses. Nagulat ang buong klase. Kung sa isang formal na business setting po maaari nating sabihin na, Go shido, itadake ba singay des, sayway des. Pagpapatuloy ni Liam ang kanyang pagbigkas ay walang mali. Pero kung mas nagpapakita po ng pagpapakumbaba sa isang taong may mataas na katungkulan tulad ng isang guro o mentor, mas angkop pong sabihin na Gokyoju itadakemasto arigtaku kunzimas arigataku zonjimas. Napatulala si Miss Garcia kahit siya ay hindi sigurado sa ikalawang mas komplikadong bersyon. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang aklat. At doon nakasulat ito, eksakto, tulad ng sinabi ni Liam. Tumingin siya kay Liam, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. That's absolutely brilliant, Liam. Paano mo nalaman yan? Itinuro po ng lola ko. Simpleng sagot ni Liam. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa klase ng Hapon. Si Liam ang naging hindi opisyal na resource person. Nagtatanong sa kanya ang mga kaklase niya. Maging si Ethan ay napipilitang aminin, kahit sa sarili lang na may alam ang bagong dating. Sa oras ng recess, habang nag-iisa si Liam sa isang bench, sa ilalim ng puno, isang batang babae na tahimik din sa klase si Maya ang lumapit sa kanya. Ang galing mo kanina, sabi ni Maya. Pwede mo ba akong tulungan sa assignment natin? Hindi ko talaga maintindihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, may lumapit kay Liam hindi para mang-asar, kundi para humingi ng tulong. Tumango siya. Sige, syempre. Umupo si Maya sa tabi niya at magkasama nilang sinagutan ang takdang aralin. Habang nagpapaliwanag si Liam, isang grupo ng mga lalaki na naglalaro ng soccer sa malapit ang aksidenteng napasipa ng bola papunta sa kanila. Mabilis na tumama ang bola. Sa mga gamit ni Maya, ikinalat ang kanyang mga aklat at papel. Hoy, mag-ingat naman kayo, sigaw ni Maya. Lumapit ang isa sa mga manlalaro na isa sa mga kaibigan ni Ethan. Sorry na. Relax ka lang dyan. Anong relax? Tingnan mong ginawa nyo. Akmang tatalikod na ang lalaki nang magsalita si Liam. Kung aksidente, bakit hindi mo tulungang pulutin?
Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay kalmado, hindi naghahamon. Napahinto ang lalaki. Tiningnan niya si Liam. Ano ang sabi mo, scholar? Sabi ko. Ulit ni Liam, tumayo siya at tiningnan ito ng diretso sa mata. Ang paghingi ng tawad ay walang silbi kung hindi mo itatama ang ginawa mo. Nagulat ang lalaki sa kanyang sinabi. Ang iba pang manlalaro ay lumapit. Akala ni Maya ay magkakaroon ng gulo. Ngunit sa halip na makipagsigawan ang kalmadong tindig ni Liam, ay tila mas epektibo. Napahiya ang lalaki sa harap ng kanyang mga kaibigan. Padabog niyang pinulot ang ilang libro at inabot kay Maya. Ayan, okay na, sabi nito bago umalis. Tumingin si Maya kay Liam nang may paghanga. Wow, salamat. Ngumiti lang si Liam. Sa sandaling iyon, natuklasan niya ang isang bagong uri ng lakas, isang lakas na hindi nangangailangan ng sigaw o kamao. Sa pagtatapos ng linggo, inihayag ng paaralan ang isang espesyal na proyekto, isang inter-school academic competition. Kailangan ng bawat klase ng kinatawan para sa iba't ibang asignatura, para sa kategoryang Foreign Language and Culture na may malaking bahagi sa wikang Hapon. Walang nag-atubiling magtaas ng kamay. Lahat ng mga mata ay lumingon sa likod sa tahimik na batang lalaki na may lumang backpack. Liam, tanong ni Miss Garcia, would you like to represent our class? Tumingin si Liam sa paligid. Nakita niya si Maya na nakangiti sa kanya. Nakita niya ang kanyang mga kaklase, maging ang ilan sa mga nangasar sa kanya noon na tumatango, sumasang-ayon. Huminga siya ng malalim at tumango. Opo, ma'am. I'd be honored. Pag-uwi niya ng bahay ng hapong iyon, iba na ang kislap sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang lahat. Nang marinig ni Melissa ang tungkol sa kompetisyon, ang kanyang puso ay napuno ng pagmamalaki na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Sinabi ko sa'yo, anak, di ba? Bulong niya. Sinabi ko sa'yo. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa silang pagdadaanan. Ngunit sa araw na yon, natutunan nilang dalawa ang isang mahalagang aral. Ang paghahanap ng lakas ay hindi tungkol sa pagbabago ng mundo sa isang iglap. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong sariling paninindigan, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Habang si Liam ay unti-unting nakahanap ng kanyang lugar, sa Brent si Melissa naman ay patuloy na nakikibaka sa sarili niyang larangan ng digmaan sa Innovate Global. Ang bawat araw ay isang ehersisyo ng pagtitimpi. Tinitiis niya ang matatalas na tingin, ang mga pabulong na pag-uusap, na biglang hihinto kapag siya'y dadaan, at ang patuloy na pakiramdam na siya ay isang outsider na pinagbigyan lamang. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang mga salita ng kanyang anak ay nag-iwan ng marka sa kanya. Hahayaan nating manalo sila. Ang bawat pagkayod niya ng basahan sa sahig, ang bawat pag-aayos ng mga upuan ay ginawa niya ng may bagong layunin. Hindi na ito simpleng trabaho. Ito ay ang kanyang paraan ng pagpapatunay. Hindi sa iba, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang supervisor, si Mang Alberto, ay unang nakapansin nito. Alam mo, Melissa, sabi nito isang araw habang nagkakape sila sa pantry ng mga staff. Iba ka sa ibang mga baguhan na dumaan sa akin. Ang iba ginagawa lang kung anong nakasulat sa listahan. Ikaw nakikita mo yung mga bagay na kailangang gawin bago pa man may magsabi. Ganoon po talaga ako magtrabaho, Tybert. Sagot ni Melissa, isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kitang-kita nga, sabi ni Mang Alberto. At huwag kang mag-alala, may mga nakakakita niyan. Ang maliit na papuring iyon ay naging panggatong ni Melissa. Mas lalo siyang nagsipag. Inaalam niya ang mga pangalan ng mga empleyado sa kanyang palapag. Binabati niya sila ng magandang umaga, kahit na ang ilan ay hindi sumasagot. Unti-unti ang babaeng tagalinis na dating anino ay nagsimulang magkaroon ng mukha. Isang hapon sa cafeteria, nag-cruise muli ang landas nila ni Karen. Nagkataon na iisa na lang ang bakanting lamesa at napilitan silang magbahagi nito kasama ang ilang pang-empleyado. Ang tensyon
ay halos mahahawakan sa kapal. Sinimulan ni Karen ang pag-atake hindi direkta, kundi sa paraang alam niyang masasaktan si Melissa. Narinig niyo ba? Sabi ni Karen sa kanyang mga kasama, ngunit ang boses ay sinadyang lakasan para marinig ng buong paligid. Magkakaroon daw ng bagong Employee Recognition Program. Sana naman yung mga tunay na may ambag sa kumpanya ang bigyan ng parangal, hindi yung mga alam nyo na flavor of the month lang. Ang tawa ng kanyang mga kaibigan ay parang kaskas ng pako sa pisara. Noong unang araw ang mga salitang ito ay sapat na para wasakin si Melissa. Yumuko na lamang sana siya at bilisan ang pagkain. Ngunit ngayon, iba na. Narinig niya ang boses ng kanyang ina, ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa kanyang plato. Tama ka dyan, Ma'am Karen, sabi ni Melissa. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay kalmado at malinaw na naging dahilan para mahinto ang tawanan at mapatingin ang lahat sa kanya. Nagulat si Karen, hindi niya inaasahan ang sagot. Anong sabi mo? Sabi ko po tama kayo. Ulit ni Melissa. Tinitingnan si Karen ng diretso sa mata, walang bahid ng takot. Sana nga po yung mga tunay na may ambag ang kilalanin, tulad po ng mga taong nagtatrabaho ng maayos kahit walang nakatingin. Yung mga taong hindi kailangan manira ng iba para lang umangat ang sarili. Yung mga taong naiintindihan na ang halaga ng isang tao ay wala sa tatak ng damit niya o sa posisyon niya, kundi sa dignidad ng kanyang pagkatao at sa kalidad ng kanyang trabaho. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may bigat at kahulugan. Ang cafeteria na kanina'y maingay ay biglang natahimik. Ang mga taong nakarinig ay napatingin hindi na kay Melissa kundi kay Karen. Namula ang mukha ni Karen na parang isang kamatis, wala siyang masabi. Ang kanyang mga sandata, ang sarkasmo at pagmamaliit ay biglang naging walang silbi sa harap ng tahimik na dignidad ni Melissa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang taong mula sa ibaba na sumagot sa kanya ng ganoon. "Excuse me," sabi ni Melissa, tumayo na siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang pinagkainan at inilagay sa tray. Bago siya umalis, lumingon siyang muli kay Karen. "Salamat po sa pag-uusap. Sana po maging maganda ang araw ninyo." Ang huling mga salita ay puno ng profesionalismo na lalong nagpahiya kay Karen. Habang naglalakad si Melissa palabas ng cafeteria, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit hindi sa takot. Ito ay kabog ng tagumpay. Ang mga empleyadong nakasaksi sa pangyayari ay nag-iwasan ng tingin kay Karen. Ang reyna ng pang-aapi ay biglang nawalan ng korona. Ang balitang iyon ay kumalat sa buong palapag na mas mabilis pa sa apoy. Ang dating kawawang tagalinis ay biglang nagkaroon ng ibang reputasyon. Siya na ngayon si Melissa, ang babaeng hindi mo basta-basta aapihin. Ang mga kasamahan niya sa maintenance team ay palihim siyang binati. "Ikaw na, Day," sabi ng isa sa kanyang mga kasama. "Ilang taon na naming gustong gawin iyon." Ngumiti lang si Melissa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang bahagi ng isang grupo. Makalipas ang isang linggo, ipinatawag siya ni Mang Alberto sa kanyang maliit na opisina. "Melissa, uupo na ako sa pwesto." Sabi nito, ibig sabihin ay magre-retiro na siya. At kailangan ko ng papalit sa akin bilang night shift supervisor. "Po, sino po?" tanong ni Melissa. Ngumiti si Mang Alberto. "Ikaw." Natigilan si Melissa. "Pero Tay Bert, bago lang po ako at gabi po iyon." "Paano si Liam?" "Alam ko," sabi ni Mang Alberto. "Kaya kinausap ko na ang management. Special case, ikaw ang magiging supervisor pero mananatili ka sa day shift. Ikaw ang bahala sa koordinasyon. Isang maliit na pag-angat pero malaking responsibilidad. At syempre, may kasamang dagdag sa sahod." Tumingin si Mang Alberto sa kanya.
Hindi ito dahil sa nangyari sa cafeteria, bagamat humanga ako sa iyo roon. Ito ay dahil sa trabaho mo, dahil sa dedikasyon mo, dahil karapat-dapat ka. Tatanggapin mo ba? Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Melissa, hindi dahil sa dagdag na sahod o sa bagong titulo. Ito ay dahil sa salitang iyon karapat-dapat. Tumango siya, hindi makapagsalita. Mabuti. Sabi ni Mang Alberto inabot ang kanyang kamay. Congratulations, Supervisor. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, dala-dala niya ang magandang balita. Nang ikwento niya ito kay Liam, ang mukha ng kanyang anak ay nagliwanag. Talaga po, ma-supervisor na kayo. Oo, anak. Sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Niyakap siya ni Liam ng mahigpit. Sabi ko na po sa inyo Sabi ko na po sa inyong kaya ninyo. Habang magkayakap sila sa gitna ng kanilang maliit na sala, alam ni Melissa na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa araw na yon, isang malaking kabanata ang nagsara. Ang babaeng laging yumuyuko ay natuto ng tumayo. At sa kanyang pagtayo, natuklasan niyang hindi pala siya nag-iisa. Isang hapon, pagka-uwi ni Liam mula sa paaralan, may dala siyang isang sobre na may logo ng Brent. Karaniwan ang mga sulat mula sa paaralan ay naglalaman ng mga anunsyo o grado, ngunit iba ang bigat ng sobreng ito sa kanyang kamay. Binuksan niya ito sa harap ni Melissa habang sila'y naghahanda ng hapunan. Ang laman nito ay isang formal na liham. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakalimbag na salita. At ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Liam, ano yan anak? Tanong ni Melissa. Napansin ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang anak. Ako po. Simula ni Liam, ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala. Ako po ang napili para magbigay ng talumpati sa ngalan ng mga bagong estudyante sa Year-End Honors Assembly. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Melissa. Talaga anak, naku, ang galing-galing mo naman. Isang malaking karangalan yan. Ngunit ang reaksyon ni Liam ay kabaligtaran ng tuwa. Isang alon ng purong takot ang bumalot sa kanyang mukha. Hindi ko po kaya, ma. Anong hindi mo kaya? Nagtatakang tanong ni Melissa. Kaya mo yan. Nagawa mo ngang kausapin yung mga Hapon, di ba? Iba po yun, ma. Katwiran ni Liam, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamasa. Sa telepono lang po iyon. Nakatago ako. Ito, sa harap ng lahat. Sa harap ng buong eskwelahan ng mga guro, ng mga magulang, ng mga tulad ni Ethan. Pag-uusapan po nila ako. Pagtatawanan. Ang imahe ng daan-daang pares ng mga matang nakatutok sa kanya sa isang malaking entablado ay sapat na para manikip ang kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagbuo ng kumpiyansa, ang paghahanap ng mga kaibigan ay tila guguho sa isang iglap. Paano kung mautal siya? Paano kung makalimutan niya ang kanyang sasabihin? Paano kung makita ng lahat na isa lang siyang impostor, isang batang tagalinis na naligaw sa kanilang mundo? Naupo si Melissa sa tabi niya. Hinawakan niya ang mga kamay ng anak na ngayon ay nanlalamig. Anak, tingnan mo ako. Sabi niya sa malumanay, ngunit matatag na boses. Ang takot, normal lang yan. Ibig sabihin lang yan. Mahalaga sa'yo ang gagawin mo. Pero hindi mo pwedeng hayaan na ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Pero ano pong sasabihin ko? Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi naman po ako katulad nila. Wala po akong maikukwentong bakasyon sa ibang bansa o mga party sa mga malalaking bahay. Ngumiti si Melissa. Eksakto. At iyon ang espesyal sa'yo. Hindi mo kailangang maging katulad nila. Ang kailangan mo lang gawin ay ikwento ang sarili mong katotohanan. Ang mga salitang galing sa puso, anak, laging nakakarating sa puso ng iba. Sa loob ng sumunod na mga araw, sinubukan ni Liam na isulat ang kanyang talumpati. Ang kanyang kwaderno, na dati puno ng mga karakter ng Hapon, ay napuno ngayon ng mga binurang salita at mga kinusot na pangungusap.
Ang unang version niya ay formal at puno ng mga malalalim na salita na nahanap niya sa diksyonaryo. It is with profound gratitude that I stand before you today, representing the promising new faces of this esteemed institution. Nang basahin niya ito, parang hindi siya ang nagsasalita, parang isang politiko. Ang ikalawang bersyon ay sinubukan niyang maging nakakatawa, tulad ng mga talumpating napapanood niya online. Ngunit ang mga biro ay pilit at hindi natural. Isang gabi nakita ni Melissa si Liam na nakasubsob sa lamesa na papaligiran ng mga papel. Ang kanyang mukha ay puno ng kabiguan. "Hindi ko po talaga kaya, ma. Walang lumalabas na tama." Sabi niya. Umupo si Melissa at kinuha ang isa sa mga papel. Binasa niya ito ng tahimik. "Anak," sabi niya pagkatapos, "maganda ang mga salita mo. Pero parang nagsusuot ka ng damit na hindi sayo. Sinusubukan mong isulat kung ano sa tingin mo ang gusto nilang marinig." Ibinaba niya ang papel. "Bakit hindi mo isulat kung ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Kalimutan mo muna ang entablado ang mga tao. Isipin mo na lang, nagsusulat ka sa kwaderno mo. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo mula nang pumasok ka sa Brent?" Napaisip si Liam. Ano nga ba, hindi ito tungkol sa algebra o chemistry. Ito ay tungkol sa pagharap sa takot. Tungkol sa pagtanggap sa sarili. Tungkol sa dignidad. Isipin mo si Lola. Bulong ni Melissa. Kung siya ang magbibigay ng payo sa iyo ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Napapikit si Liam. Ang imahe ng kanyang lola ay biglang naging malinaw sa kanyang isip. Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata nito. Kapag ito'y ngumingiti ang amoy ng tsaa, sa kanilang maliit na kusina, ang boses nitong nagtuturo sa kanya ng mga salitang Hapon. "Huwag mong ikahiya kung saan ka nanggaling, apo. Iyan ang nagbibigay sa iyo ng lakas na hindi nila kailanman maiintindihan." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Kinuha ni Liam ang kanyang ballpen at isang bagong piraso ng papel. Itinabi niya ang lahat ng kanyang mga naunang sinulat. Sa itaas ng pahina, isinulat niya ang isang salita, katotohanan. Hindi na siya nagsulat tungkol sa pasasalamat o mga pangarap na pangkalahan. Nagsimula siyang magsulat tungkol sa kanyang lumang backpack, tungkol sa pakiramdam ng pagiging invisible, tungkol sa boses ng kanyang lola, tungkol sa lakas na nakita niya sa mga kalyo sa kamay ng kanyang ina. Habang siya'y nagsusulat ang mga salita, ay dumaloy na parang tubig. Hindi na ito pilit. Hindi na ito isang pag-arte. Ito ang kanyang boses. Ito ang kanyang kwento. Sa araw ng Honors Assembly, ang malaking auditorium ng Brent ay puno ng mga tao. Ang mga magulang ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ang mga estudyante ay sabik na tumanggap ng kanilang mga medalya. Sa isang upuan sa gitna naroon si Melissa, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat pagtibok. Kasama niya sa hilera si Mr. Richard na tahimik na dumalo para ipakita ang kanyang suporta. Sa likod ng entablado sa madilim na backstage, nakatayo si Liam. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng kanyang talumpati. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Bawat ingay mula sa audience ay parang isang dagundong. Nais niyang tumakbo, nais niyang magtago. Ngunit pagkatapos, inalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Inalala niya ang kanyang lola. Pinisil niya ang papel sa kanyang kamay. Hindi ito isang talumpati. Ito ay isang mensahe. And now, to give a message on behalf of our new students, let us all welcome Liam Mendez. Ang boses ng punong guro ay umalingaw-ngaw. Isang spotlight ang tumutok sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ito na yon. Habang naglalakad siya palabas sa entablado patungo sa mikropono, ang bawat hakbang ay isang pagpili. Isang pagpili na huwag hayaang manalo ang takot. Isang pagpili na hayaang marinig ang kanyang boses, hindi dahil perpekto ito kundi dahil ito ay totoo. Ang liwanag ng spotlight ay nakakasilaw. Sa harap ni Liam isang karagatan
ng mga muka ang nakatingin sa kanya mga aninong nakaupo sa dilim ng auditorium. Ang bulungan ay unti-unting humina hanggang sa isang mabigat na katahimikan ang namayan. Sa isang iglap naramdaman niyang muli ang takot, isang malamig na kamay na tila pumipiga sa kanyang puso. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan at ang mga salita sa papel na hawak niya ay tila lumabo. Ngunit sa gitna ng daan-daang muka, hinanap ng kanyang mga mata ang isa. At natagpuan niya ito, ang kanyang ina si Melissa na nakaupo sa gitnang hanay. Sa tabi nito ay si Mr. Richard. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng kaba, ngunit sa likod nito ay isang matibay na tiwala na tila sinasabing, "Kaya mo yan, anak." Huminga siya ng malalim. Ibinaba niya ang tingin mula sa audience at itinuon ito sa mikropono sa kanyang harapan. Hindi na niya kailangan ng papel. Ang kanyang sasabihin ay nakaukit na sa kanyang puso. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. "Ang pangalan ko po ay Liam at 6 na buwan na po ang nakalipas, hindi ko po alam kung nararapat ba akong tumayo dito." Isang mahinang bulungan ang maririnig mula sa mga manonood. Nagpatuloy siya. "Nanggaling po ako sa isang mundong ibang-iba sa nakikita ko dito araw-araw." Sabi niya, ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng lakas. "Ang nanay ko po ay isang tagalinis. Nakatira po kami sa isang maliit na apartment kung saan minsan naririnig namin ang pag-aaway ng aming mga kapitbahay sa kabilang dingding. Bago po ako napunta dito, pumapasok po ako sa isang eskwelahan kung saan sira-sira ang mga libro at hindi nagsasara ng maayos ang mga bintana kapag tag-ulan." Naramdaman ni Melissa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ilang magulang sa paligid niya ang nagkatinginan, medyo hindi komportable sa kanyang naririnig. Ngunit hindi huminto si Liam. "Nang una po akong pumasok dito, ang una kong naisip ay kailangan kong itago ang lahat ng iyon. Naisip ko po na kailangan kong magpanggap na iba para lang matanggap ako." Tumingin siya sa kanyang mga kapwa-estudyante. "Pero may itinuro po sa akin ang nanay ko. Ang pinagmulan daw po natin ay hindi ang magdidikta ng ating patutunguhan. Ang ating pagsisikap ang gagawa noon." Ang boses ni Liam ay naging mas matatag. "Natuto po ako ng Hapon mula sa lola ko. Hindi po sa isang mamahaling language school. Natuto po ako sa isang maliit na kusina sa pagitan ng mga kaldero at mga alaala. Dahil kailangan po niyang magsalita sa kanyang wika para hindi niya makalimutan kung sino siya. At kailangan ko po siyang pakinggan para hindi ko makalimutan na ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi laging nakabalot sa karangyaan." Ilang mga guro sa harap ang nagsimulang tumangulubos na nadadala sa kanyang sinasabi. Isang araw, pagpapatuloy niya, "Ang wikang natutunan ko dahil sa pagmamahal ay nagbigay sa akin ng pagkakataong tumulong. At ang pagtulong na yon ang nagbukas ng mga pintong hindi ko kailanman inakalang mabubuksan para sa akin. Pero hindi po ang wika ang pinakamahalaga sa lahat." Huminga siya ng malalim. "Ang pinakamahalaga po ay ang pagkakaroon ng atensyon, ang dedikasyon, ang hindi pagkakaroon ng takot na gamitin kung anong meron ka kahit na hindi ito perpekto sa tingin ng iba." Tumingin siya sa buong auditorium. "Ang pagiging narito po sa Brent ay nagturo sa akin na ang pagkakaroon ng pribilehiyo ay hindi masama. Ang pagkakaroon ng yaman ay hindi masama. Pero ang pagwawalang bahala sa mga taong wala nito, ang pag-iisip na tanging iilang tao lang ang karapat-dapat sa mga pagkakataon." Iyon po ang problema. Nakita ni Melissa ang ilang magulang na tumatango bilang pagsang-ayon. "Hindi po ako narito para sisihin ang sinuman." Sabi ni Liam, "Narito po ako para ipaalala sa ating lahat na ang talento ay nasa lahat ng dako. Ang talino ay nasa lahat ng dako. Ang dedikasyon ay nasa lahat ng dako. Pero ang pagkakataon, hindi."
Ang kanyang boses ngayon ay malinaw at malakas, walang bahid ng takot. Kaya sa mga kapwa ko po estudyante na nanggaling sa mga pamilyang tulad ng sa akin, ang masasabi ko po ay, huwag kayong mahiya. Gamitin ninyo ang inyong kwento bilang lakas, hindi bilang dahilan. Magsikap po tayo ng doble kung kinakailangan, pero huwag nating tanggapin kailanman na mas mababa ang nararapat sa atin. Tumingin siya ng diretso sa mga magulang. At sa mga mas pinalad po ang hiling ko lang po ay huwag nating ipikit ang ating mga mata. Huwag po nating isipin na ang mga taong may hamak na trabaho ay hindi nakikita. Ang nanay ko po ay naglilinis ng mga opisina, pero itinuro niya sa akin ang mga aral na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Ang dignidad po ay wala sa titulo sa trabaho. Nasa paraan ito ng ating pakikitungo sa kapwa. Ang katahimikan sa auditorium ay ganap. Bawat tao ay nakikinig. 6 na buwan po ang nakalipas, isang tawag sa telepono ang nagpabago sa buhay ko. Pero hindi po dahil sumagot ako sa hapon. Nagbago po ang buhay ko dahil may isang taong nagdesisyong tumingin ng higit pa sa nakikita. Isang taong nagdesisyon na ang potensyal ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. Huminga ng malalim si Liam para sa kanyang huling mga salita. Lahat po tayo ay may kapangyarihang maging ganoong tao para sa iba. Ang kapangyarihang makita ang talento kung saan limitasyon ang nakikita ng iba. Ang kapangyarihang magbukas ng mga pinto sa halip na magtayo ng mga pader. Dahil sa huli, hindi po tayo maaalala dahil sa kung gaano karami ang mayroon tayo, kundi dahil sa kung gaano karami ang ibinahagi natin. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay muling hinanap ang kanyang ina. Salamat po sa pagkakataong ito at salamat ma sa pagtuturo sa akin na karapat-dapat akong maging narito. Pagkababa niya mula sa entablado, 1 segundo ng katahimikan ang lumipas at pagkatapos sumabog ang auditorium sa isang palakpakan. Hindi ito ang magalang na palakpakan na ibinibigay sa iba. Ito ay isang palakpakang taos puso malakas at umaalingaw-ngaw. Isang magulang ang tumayo. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang buong auditorium, daan-daang estudyante, magulang at guro ay nakatayo nagbibigay pugay. Si Melissa ay umiiyak na hindi na niya ito pinipigilan. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na batang lalaki na dumanas ng napakaraming pagsubok ay katatapos lang magsalita ng may karunungan at katatagan na nakakapigil hininga. Tumakbo si Liam pababa ng entablado, hindi sa kanyang upuan, kundi diretso sa kanyang ina. Niyakap siya ni Melissa nang mahigpit nararamdaman ang panginginig ng katawan ng anak dahil sa pinaghalong adrenaline at ginhawa. Napakagaling mo, anak. Bulong ni Melissa, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa buhok ni Liam. I'm so proud of you. Hindi ko po magagawa to kung wala kayo, ma. Sagot ni Liam, ang kanyang muka ay nakasubsob sa balikat ng ina. Nanatili silang magkayakap habang ang palakpakan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Pagkatapos ng seremonya, maraming magulang ang lumapit sa kanila. Ang iba ay para batiin si Liam. Ang iba ay para lamang kamayan si Melissa. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida ang huminto sa harap ni Melissa. Ang inyo pong anak ay may napakagandang kinabukasan, sabi ng babae nang may sinseridad. At malinaw po kung saan nanggagaling ang ganyang katatagan. Namula ang mukha ni Melissa, ngunit hindi sa hiya kundi sa pagmamalaki. Salamat po, yung sagot niya, nakataas ang noo. Habang papalabas sila ng auditorium, napansin ni Melissa ang isang pamilyar na figura na naghihintay malapit sa pinto. Nakasuot ito ng kaswal na damit, hindi ang karaniwang business suit. Si Sebastian Vega, ngunit ang pangalan sa Pilipinas ay iba. Si Richard. Mr. Richard, sabi ni Melissa, nagulat na makita siya roon. Hindi ko po alam na darating kayo. Ngumiti si Richard. Hindi ko ito palalampasin. Tutal, mayroon din naman akong bahagi sa kwentong ito. Tumingin siya kay Liam.
Pambihira ang talumpating iyon, binata. Nagsalita ka ng mga katotohanang kahit maraming matatanda ay hindi kayang sabihin, sabi ni Richard. Sa katunayan, naisip ko ang isang bagay habang nakikinig sa'yo. Tumingin siya kay Melissa. Melissa, na aprubahan na ng board ang isang bagong inisyatibo. Magtatatag tayo ng Lourdes Mendez Scholarship Foundation sa loob ng Innovate Global para sa lahat ng mga anak ng ating mga empleyado mula sa janitor hanggang sa manager na magpapakita ng husay at dedikasyon. Natigilan si Melissa. Lourdes, ipinangalan niyo po sa nanay ko. Ang kwento ninyo ang nagsimula ng lahat, sabi ni Richard. Nararapat lamang na ang kanyang pangalan ang magpatuloy nito. Sa sandaling iyon, alam ni Melissa na ang boses ng kanyang anak ay hindi lamang narinig sa loob ng auditorium. Narinig ito sa isang lugar kung saan ito ay tunay na makagagawa ng pagbabago, at ang legado ng kanyang ina na nagsimula sa isang maliit na kusina ay mabubuhay sa mga pangarap ng maraming bata sa darating na panahon. Lumipas ang 1 taon. Ang alingawngaw ng talumpati ni Liam ay hindi humupa. Sa halip, ito ay naging isang binhi na dahan-dahang tumubo sa loob ng mga pader ng Innovate Global at Brent International School. Ang kwento ng batang tagasalin ay hindi na isang tsismis, kundi isang alamat, isang paalala na ang mga pambihirang bagay ay maaaring magmula sa mga hindi inaasahang lugar. Para kay Liam, ang buhay sa Brent ay tuluyan ng nagbago. Hindi na siya ang tahimik na bata sa sulok. Siya ay naging si Liam, ang estudyanteng hindi lang matalino, kundi may puso. Siya ang nanguna sa pagbuo ng isang peer tutoring club kung saan ang mga magagaling na estudyante ay tinutulungan ang mga nahihirapan hindi lang sa akademya, kundi maging sa pag-adjust sa buhay eskwela. Maging si Ethan at ang mga dati nitong kasama ay sumali na tutunan ng leksyon ng pagpapakumbaba na itinuro sa kanila ng talumpati ni Liam. Hindi na siya ang scholarship kid, siya na ang kanilang inspirasyon. Para kay Melissa, ang pag-angat bilang supervisor ay higit pa sa bagong titulo at mas mataas na sahod. Ito ay isang pagkakataon na maging ang uri ng leader na hindi niya kailanman naranasan. Ang kanyang maliit na opisina ay laging bukas. Kilala niya ang bawat miyembro ng kanyang team, hindi lang ang kanilang mga pangalan, kundi ang kanilang mga pangarap at mga problema. Kapag may nagkakamali, hindi siya naninigaw, nagtuturo siya. Kapag may nangangailangan, hindi siya tumatalikod, tumutulong siya. Ang team natin ang may pinakamataas na morale sa buong kumpanya. Sabi sa kanya ni Mang Alberto, isang araw nang bumisita ito. Dahil po itinuturing ko sila kung paano niyo ako itinuring, Tybert, sagot ni Melissa. Bilang tao, ang Lourdes Mendez Scholarship Foundation ay naging isang malaking tagumpay. Sa unang taon nito, 10 anak ng mga empleyado, mga anak ng gwardiya, ng driver, ng mga maintenance staff, ang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral. Sa seremonya ng paggawad, si Melissa ang naatasang magbigay ng pambungad na pananalita. Habang nakatayo siya sa entablado, sa harap ng mga pamilyang, katulad ng sa kanya noon, nakita niya ang kanyang sarili. Sa kanilang mga mata, ang parehong kaba, ang parehong pag-asa. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, si Lourdes, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang ordinaryong ina na nangarap ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang pundasyong ito ay hindi tungkol sa limos. Sabi ni Melissa, sa mga naroroon, ang kanyang boses ay matatag. Ito ay tungkol sa paniniwala. Ang paniniwala na ang bawat bata, kahit saan man sila nanggaling, ay may karapatang mangarap. Nasa audience si Liam kasama si Richard. Nakangiti silang nanonood. Ang apoy na sinindihan ng bata ay siya namang dinadala ng ina. Isang gabi, habang sabay silang naghahapunan sa kanilang bago at mas maayos na apartment, hindi pa rin ito mansyon, ngunit ito ay isang tahanan na puno ng kapayapaan,
Nagtanong si Liam. Ma, masaya po ba kayo? Napahinto si Melissa sa pagkain. Pinag-isipan niya ang tanong. Ang buhay ay hindi pa rin perpekto. May mga araw pa rin ng pagod, mga bayarin, mga alalahanin. Ngunit iba na ang bigat ng mga ito. Oo, anak. Sagot niya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masaya ako. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman ko na hindi lang tayo basta nabubuhay. Nagkakaroon tayo ng kabuluhan. Alam na niyo po kung ano ang gusto kong gawin paglaki ko. Sabi ni Liam, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Gusto ko pong maging tulad ni Mr. Richard. Nagulat si Melissa. Maging isang CEO. Hindi po paglilinaw ni Liam. Gusto ko pong maging isang taong nagbubukas ng mga pinto para sa iba. Siguro magiging guro ako. O baka magtatayo ako ng sarili kong foundation. Ang mahalaga po, gusto kong ipagpatuloy yung nasimulan natin. Ang puso ni Melissa ay napuno ng init. Ang kanyang anak ay hindi lang nakakuha ng magandang edukasyon. Nakahanap ito ng isang misyon. Makalipas ang ilang taon, nagtapos si Liam sa Brent na may pinakamataas na karangalan. Sa kanyang graduation, muli siyang nagbigay ng talumpati. Ngunit hindi na ito tungkol sa kanyang sariling paglalakbay. Ito ay tungkol sa paglalakbay na haharapin nilang lahat. Lahat tayo ay may kanya-kanyang wikang Hapon, sabi niya sa kanyang mga kapwa graduates. Isang natatanging talento, isang kwentong tanging tayo lang ang makakapagsalaysay. Ang tanong ay hindi kung gaano ito kagaling, kundi kung paano natin ito gagamitin para gumawa ng pagbabago. Lahat tayo ay may kakayahang sumagot ng isang telepono na magpapabago hindi lang ng ating buhay, kundi ng buhay ng iba. Sa audience, magkatabing nakaupo sina Melissa at Richard na ngayon ay matalik ng magkaibigan. Sa tabi ni Melissa ay isang bakanting upuan. Simboliko, sabi niya, para sa kanyang ina, si Lola Lourdes, na alam niyang nakangiting nanonood mula sa itaas. Ang huling eksena ay hindi sa isang malaking entablado o sa isang magarang opisina. Ito ay sa kanilang simpleng sala. Si Melissa ay nakaupo sa sopa nagbabasa ng libro. Si Liam na ngayon ay isang binata na ay abala sa kanyang laptop, nagsasaliksik para sa kanyang college application, isang aplikasyon para sa isang scholarship sa isang universidad sa Japan. Tumingin si Melissa sa kanyang anak. Ang dating maliit at tahimik na bata ay ngayon ay isang binatang may malinaw na pananaw at isang malaking puso. Ang lahat ng sakripisyo, lahat ng luha, lahat ng pagsubok, lahat ay nagbunga. Alam mo anak, sabi ni Melissa, isinasara ang kanyang libro. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ako pumayag sa extra shift na yon? Paano kung hindi kita isinama? Tumingin si Liam mula sa kanyang laptop. Ngumiti siya. Siguro po may ibang paraan na mahahanap ang tadhana para sa atin. Dahil ang mga kwentong tulad ng sa atin, ma, ay hindi dapat manatiling nakatago sa isang sulok. Tumango si Melissa. Hindi ito ang kwento ng isang batang sumagot ng telepono. Ito ang kwento kung paano ang isang simpleng kilos ng katapangan na pinalakas ng pagmamahal ng isang lola at ng sakripisyo ng isang ina ay maaaring maging isang boses. Isang boses na narinig, hindi lang sa loob ng isang conference room, kundi sa buong mundo. Isang boses na nagpatunay na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon, kundi sa lalim ng kanyang puso at sa lakas ng kanyang paninindigan. At sa tahimik na gabing iyon, habang ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa kanilang bintana, alam ni Melissa at Liam na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Dahil ang bukas ay hindi isang bagay na hinihintay. Ito ay isang bagay na isinusulat salita sa bawat salita sa pamamagitan ng pag-asang pinaghirapan at pag-ibig na walang hanggan.